Alas 5:21 na sa hapon mga higala. Welcome back mga ka-aksyon, mga ka-Love Philippines Movement diri sa atong programa. Adi na ta magdugay mga ka-aksyon ato ng dawaton sa iyang mainit nga pagtimbaya. Opening message mga higala si Pastor Archie Cubos, usa sa atong elder leader and member mga higala sa Love Philippines Movement. Pastor, maayong hapon. Welcome kayo diri sa atong programa, Pastor Archie. Mayong hapon, sir. Mayong hapon, sir. Oo. Mayong hapon sa ato ang tanan, Yes. sa ato ang taga Davao. Mayong hapon sa ato ang kauban sa simbahan. Especially sa ato ang founding president, chairman sa Love Philippines Movement. Yes. Salamat kayo sa pribilehiyo nga gitagaan ta niini, sir, nga ato apong mabutyag ba ato ang ma-voice out ang mga butang atong ginalauman nga madungog sa mga tao. Yes, Pastor. Especially sa programa sa Love Philippines Movement. Yes. So sir, bago nato siguro bago ta mo adto sa unahan, gusto nako nga ihatag kini nga mga impormasyon nganong unsa ning mga rason ngano ang Love Philippines Movement nga ginabuhat nato ning pagpanghatag. Yes. Pag adto sa community, katabang ta, ginapaminaw nato ug atong nakita ang sitwasyon sa mga tao sa gawas. Kining Love Philippines Movement isa ni siya ka movement nga naay gitawag nga loving God, loving people, loving our nation. No? So sa Bible, sir, atong makita sa Matthew 22 verse 37, nag-ingon diri, si Jesus mismo nagsulti siya, you must love the Lord your God with all your heart, strength, and soul. And then second, ingon siya diri, this is also equally important. That is to love your neighbor as you love yourself. Yes. So diri gikan, sir, ang ato ang diri tagikan nga nganong ato ning ginabuhat ang pag-adto sa community. Yes. That is to share the love of God to them. Tungod kay gusto nato mabalik ning gitawag, sir, ba nga bringing patriotism and love of the country back in the hearts of every Filipino. Yes. Okay, for a long time murag ang mga bagong henerasyon, sir, murag nalimot na silang obligasyon ug silang mga gitawag responsibilidad sa Pilipino. As a young people, sir, dapat ato ni siyang ma-voice out og balik ba nga makita nila nga naatay dapat buhaton. Yes. No? So mao na, sir. So balik ta, sir, sa gitawag nato nga sitwasyon dito sa Davao nganong ang Love Philippines Movement gipadayon o gi-push through jud ni siya nga programa tungod kay nakita nato, sir, ang problema taga Davao man ko, sir. Yes, Pastor. So nag-aadto ko sa field, nag-aadto ko sa community, na ako sa squatter area, makita ko na akong situation. And dili jud lingid, sir, sa ato ang tanan nga naa problema nga dapat nato ma-address, no? Yes, Pastor. Ang sitwasyon sa Davao, sir, kung ato mapansin, I don't know kung mo-agree ang kadaghanan, pero kinahanglan jud siya i-improve. No, ato na pug gawas, sir, gwapo kayo ato ang makita, no, ang mga buildings sa Manila, sa Cebu, sa Thailand, even Singapore, kung imong tan-awon, sa grabe ka progressive na mga city. So, ako nakita, sir, ba, pagbalik na to og Davao, masabtan na to nga na jud ay problema. For a long time, murag flat lang kayo ang Davao. Kung muadto kag magtuod, sir, makita na to bang mura jud kailangan jud siya, sir, nga i-improve. Yes. Especially sa mga tao nagpuyo sa squatter area. So mo na usa ka rason sa tungod kay sa kaduging panahon ang nagdumala sa ato ang panggobyerno, sir, gihimo siyang negosyo ba sa mga pamilya, no? So nakita nato ang politika, nahimo na lang siyang negosyo, nahimo na lang siyang gipasa-pasa sa anak, sa apo. Ang question, sir, ba nga unta dili man gud siya pamana lang manggod nga pwede lang gud nimo ihatag o ipasunod. Ang problema, sir, ang mosunod ba walay kasing-kasing manggod, sir, wala ka balo sa tinuod nga sitwasyon. So kung wala ka kabalo sa problema, di jud ka kahatag og saktong solusyon. Sakto. Especially, sir, sa atong panahon karon, I don't know kung aware ang tanan, daghan kay sa nag-abroad. Kay naa sila gitawag ba nga, anyway, ato maning mahisgutan part sa programa, sir, no? Kaling tulo ka mga major factor nga rason nganong ang mga tao gusto mo abroad, gusto mag-Amerika, gusto mag-Canada, gusto mag-Australia, kaning ginatawag, sir, nga healthcare. Kaning gitawag nga free education. Kaning trabaho. Which is, sir, mauni ang pinakadako kayo nga factor ba nga dapat makita sa Davaoenyo. Nga kung kini ma-provide ni diri sa Davao, di na ta kinahanglan mo gawas. Which is considered, Pastor Archie, as basic basic privileges for a citizen. Exactly. Or a resident in Davao City. And this has been
given in those cities, areas that you've mentioned, Pastor. Kay sir, daghan kaayo ang uban na mga kwarta. Sama sa akong gingon si Muka ganina na ako'y friend, nagsulti sa ko nga useless magud ko magstay ka diri bisan pag na kay 1 million, 2 million. Magkasakit pa lang ka ba adto ka hospital, automatic ang imong savings wash out na. So whereas kung mugawas daw sila, at least dito free. So good news kayo ni siya para sa mga Dabawenyo nga masabdad og unta madungog nila ning programa nga para sa ilaha. Yes, Pastor. Para sa taga Davao, no? So sir, magpadayon ko sir ha. Yes, please. Gingon pa dre natin gitawag sir ang problema ang ato ang hospital no dili able mo cater sa ato ang mga pasyente no. Yes. Ang ato ang mga batanon nagkadaghan nga wala uban dre out of school youth. Giingon ni Dr. Jose Rizal that ang mga bata daw ang gitawag nga mga pag-asa ng bayan, Yes. pero as we see in the actual world dili nato makita. Ang Mm. uban naglisod, walay trabaho, walay pagkaon, daghang kay problema. Og mao ni sir nahitabo nga ang Love Philippines movement sir gi-push jud ni siya nga programa nga atong gilauman nga ato ni siya makapot og atong mahatag nga programa sa mga tao. Yes, Pastor. Og pasalamat ta sir kay naay usa ka tao leader nga visionaryo. No, this is our founding chairman si Bishop Rod nga gusto niya nga kining kasing-kasing pud niya sir ba nga sama sa to nadungog ng kanunay gikan pa sa bukid sa syudad sa pagpanghatag sa bukid o paingon sa syudad. Gusto pud niya sir bang kung naa siya nabuhat sa wala pay suporta sa gobyerno, how much more kung naata mulingkod pohon. Sakto. So ihang ginaingon nga be ready for change. And that is why ang church na shock o na kami pud sir na challenge. Why not? Kay kung di do tabo appeal sir sa kalihukan basig isa ta sa problema. No? So gusto nato sir nga gusto po nako ipaila-ila no si Bishop Rod nga di lang ni siya nga bagong sulpot o baguhan. Yes. No? Si Bishop Rod sa simbahan gitawag siya og bishop siya sa Christ the Healer Missions International Movement and bona fide member sa Philippine Council of Evangelism Churches or PCEC. He's also a bona fide member sa Philippine Council of Evangelical Bishops or PCEB. Yes. And he's also recognized as one of the elder. In terms naman sa business side, gitawag siya sir og he's a former CEO of Performance 360 Solution. BPO company ni siya sir, and he's also a former CEO sa Kubus 3000 BPO Solution. And now he's current CEO of BSRC Trading Corporation. So ato makita sir ba nga si Bishop isa siya sa gitawag nga flexible nga tao. Nakita niya ang sa side sa religious, sa business o sa community, no? So naabo siya involvement sir regarding sa iyang community and civic involvement. Yes. Isa siya sa gitawag PNP Kabalikat Batch 1998. He's adopted member. He's also a founding chairman sa Love Philippines movement. Ingon siya sir, if given a privilege to serve as a mayor, siya I will focus on 8 core areas vital to our city's progress. Okay. Og mao ni sir ang gitawag libreng ospital. Di ta kinahanglan mo to pag Canada or America sir para malibre ang ato ang pagpa-hospital. Tagaan sa programa sa Love Philippines movement ang Dabawenyo sa libreng pagpa-hospital. Yes. Aside ana sir, nabuday programa sir nga ato ang ginatanaw isip sa konseyo sa first district no nga mag-provide og gitawag butika ng bayan or butika ng barangay. Yes. Nakita na ako sir ba ang problema kung like ako na ako sa magtuod maabtan ta gabi walay pharmacy dito sir. Tinuod. So kung nay kalinturahon dito, nay kalibangaon dito, nay mga dapat paliton nga mga medicine, kailangan ka mo baba. Ang problema ang gitawag sir ang transportation kailangan ka Sulbod kayo. at least na kay private nimo nga sakyanan ba or motor. Pero kadaghanan sa atong mga katawhan nga nagpuyo atong nga dapit sa walay sakyanan. So isa ni siya sa programa nga makatabang sa ato ang kauban mga katawhan diri sa Dabawenyo. Libreng hospital ug libreng tambal. No? Ikaduha sir kaning gitawag nga libreng edukasyon. Yes. No, naata gitawag nga free education from kindergarten to college. Gusto nato sir ba nga ang pribilehiyo dili lang mahatag sa mga pipila ka mga estudyante, Tama. kundi sir katong gusto mo eskwela na ay damgo, na ay paglaom para kanila. Tanan regardless sa estado sa panginabuhian, pastor, mahatagan og tsansa. Yes sir. Kay daghan po kay sir actually ang ingon sila wala lang daw sila opportunity nga maka-eskwela. Kung lang daw untay mo sponsor nila or mahimo silang scholar, baso siguro daw sila isa sa mga gitawag na to nga mga professionals sa ang
panahon karon. So ato ning i-address sir nga concern kay nakita nato sir daghan kay taog mga estudyante, daghan kay tag mga bata nga Yes. wala na nag-eskwela, no? Mhm. Ikatulo sir kaning gitawag nga trabaho sa walay trabaho. Mhm. So tagaan na to og focus sir kaning mga tao nga gusto pod mag-learn of skill, no? Yes. I-enhance, i-train sila na dili lang sila mahimong laborer, di lang po sila kundi ang tanan matagaan og equal opportunity, Yes. no? Katong hawod diri sa welding diri sila, hawod Mm. sa mechanism diri sila, hawod sa magluto dara sila. Mm. So eventually makita nato sir ba kung ato ning tabangan kay ang ato ang mga program sir dagag aspeto nga pwede nato buhaton ba nga ma-enhance ug matabangan ning mga tao nga Mhm. gusto puhon no magtrabaho. And aside ana sir, ako apong look forward sa council nga ato apong matrabaho isip puhon no moalagad sa first district Mhm. kaning taasan atong sweldo. Tinuod kana gyud. Kay Oo. murag na discrimination sir ba? Mhm. Pag naka sa Manila, dakog sweldo, Tinuod. no? Mhm. Pero pag naka sa probinsya, sa to say sir, ang Davao dili man siya probinsya. Dili, Metro City na gani ang kategory dapat sa Davao City, pastor. Pero sir, kung maminaw ka sa uban, ang Davao is probinsya para nila. Mm-mm. Ang Cebu dili na probinsya sir. Syudad na siya. Syudad na. So ato ang gina-look forward ba kay daghan kay kog nakita sir nga the reason why daghan kita huwan tamal o di ganahan mo trabaho tungod kay gamay ang sweldo. Mm-mm. Whereas kung atong tan-awon ba nga kung pwede nato ni siya itaas, tagaan nato og kumbaga ba provision Mm. na kining salary increase diri sa Davao City mo taas, Mm. at least matagag abin yung uban nga maganahan mo trabaho. Mm-mm. O daghang patag buhaton dira sir, no? Aside sa pagpataas sa sweldo sa mga nagtrabaho, Yes. atong pakusdan pod sir ang proyekto sa mga gitawag nga mga skilled nga mga pwede ang tao mo income, Mm-mm. pagtabang sa mga gagmayng negosyo, dagkong negosyo, Mm-mm. para at least sir ba sabay-sabay Mm-mm. ang pag-angat, dili Mm-mm. lang isa ka pamilya o duha ka pamilya Dili kundi, sir, lamang nakatutok sa marginal sector apan sa kinatibukan, Pastor Archie. gusto na to makita sir ang tibok Davao mo angat. Yan. Tibok Oo. Davao sir kung pwede pa lang mo dato. Mm-mm. And then kaning gitawag sir atong pakusgan ang programa sa kahusay og kalinaw. Mm-mm. Alright, dali lang yun, Okay. Pastor, ha? Sinyas na ba? Okay, dali lang yun. Pastor Archie, balikan na to na. Very good point, Pastor Archie. Natumbok yun ni mo ang realidad nga problema sa Dakbayan sa Davao sa itong mga kaigsuunan. Katong mga naminaw karon Pastor Archie, nakarelate yun nining atong gisgutan. Pero ato ning palawman, mahigalaw atong ipadayon kining mga programa mga higala sa Love Philippines Movement human sa mga pahibalo. Standby. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Champion Detergent. Para less time sa labada, more time sa pamilya. RightMed Cold Rub Check sa ginawa para sa ubo at sipon. Champion Detergent. Para less time sa labada, more time sa pamilya. Easy lang. Enjoy lang sa lakbay. Di mo mamamalayan. Ang layo na ng narating mo. Parang Tanduay. 170 years ng matibay. Tuloy-tuloy lang. Makakarating ka rin. Taas baso ng Tanduay. Drink responsibly. Pasiyahin ang selebrasyon. Ilabas ang Tanduay. Drink responsibly. Hello? Be, sakit kaayo. Nanapod mo yung problema ni John? Dili, dysmenorrhea, toothache, ug migraine. Pangitaan, may panamic acid. RightMed, de kalidad. Ug igos sa bulsa. RightMed may panamic acid. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm
Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Basta pingot ang ilong, mag-andos sa ubo, sakit ang ulo, naibago, na makatabang pag-alibyo. Right Med Gold Rub, umodeli hapdos sa panit. Importanteng matagamtam, ang gaan nga pagginhawa, Gilmar Alalim, Salik, Right Med Gold Rub. It's the generic name of Right Med Gold Rub. If symptoms persist, consult your doctor. Right Med Cold Rub Check sa ginhawa para sa ubo at sipon. Mama, daming time sa lahat ng gusto nyo. Mama, daming time. Champion Detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa labada, more time sa pamilya. At ang programang Aksyon Hotline Evening Edition, alas 6 hangtod alas 7 sa gabi. Ang inyong News Anchor, Kuya A. Edgar de Lima Banzon. Aksyon Hotline Evening Edition. Atong ilailahon mga higala si Engineer Rufo Trosio umas nailhan sa angga nga Popoy. Si Engineer Rufo Popoy Trosio usa ka lumad sa Mati City, Davao Oriental ug naggikan sa yanong pamilya. Siya gipagkatawo ni atong November 8, 1973 sa Barangay Sudlon, San Isidro, Davao Oriental. Tungod sa kalisod sa kinabuhi, nagkasinati si Engineer Popoy og pamaligya og pandesal ug mais anagon ug pagdrive og tricycad kani atong linghod pa ang iyang panuigon. Sa tabang sa iyang maguwang nga si Father Manuel Trosio, kinsa usa ka kura paroko sa parokya sa San Isidro, Banay-Banay, nahimo siyang working student sa maong parokya ug nakahuman sa Marinol High School of Lupon. Nagkalampos siya og kolehiyo sa University of Mindanao sa Davao sa kurso nga Bachelor of Science Civil Engineering. Nahimong sa kasinsyadong nahuman niya ang iyang master's degree in Public Management sa Mandawi City College sa Cebu. Namin niya siya kang Maribel Agustin Trosio ug nakabaton sila og tulo ka mga anak. Si Engineer Popoy nagapanag-iya sa Trosio Royal Estates. Siya usab ang president sa RC Trosio Builders and Realty Development One-Person Corporation. Siya ang president sa Davao Oriental Chamber of Commerce and Industry. Siya sa Philippine Institute og usa ka founding chairman sa Kabalikat Civic Communicator Association, Davao Oriental. Sa pagkakaron, si Engineer Rufo Popoy Trosio nagalibot-libot sa tanang kabarangayan sa Distrito 2 sa Davao Oriental alang sa iyang tumong og katuyuan nga ang tanang katawan sa Distrito 2 iyang maalagaran. Busa taga Distrito 2 sa Davao Oriental at tangi sa 2025 si Engineer Rufo Popoy Trosio. Alright, alas 5:39 na sa hapon mga higala. Welcome back mga kaaksyon din sa atong tulumanon ang programang Love Philippines Movement. Oban gihapon si Aksyon Bipo Pichon sa kadong mga bago pa naka-tune in mga higala sa inyong mga radio diri sa atong Facebook Live mga kaaksyon. Ang atong dinapit nga bisita karong hapuna mga higala. Aron mo hatag mga higala og naong niining 7 ngadto sa 8 tanan ka mga pambatong programa mga higala para sa kabaguhan din sa dakbayan sa Davao pinaagi mga higala sa Love Philippines Movement. Mao mismo mga higala si ang atong pastor, si Pastor Archie Cubos. Pastor Archie, going back dito sa atong discussion kagay na pastor, na tumbok yun na to katong pila ka mga punto and kasayod na ang atong mga kaigsuunan karon sa dakbayan sa Davao. Labi na tong atong mga empleyado pastor nga wa gyud in town nakatungtong bisag duol man lamang sa minimum wage ang ilang mga sahuran, gibati gyud nila kining puntog kamatuoran nga atong gipasabot kagay na pastor. Diri punta pastor sa hisgutanan sa mga oportunidad unta nga daghay mga investors nga mosulod sa Davao City apan na murag wa na sila ganahi Pastor Archie. Sir, sa duging panahon na andan sa kadaghanan, no, especially sa mga negosyante. Yes. Nga pahirapan sa pagkuwag permit, no, pahirapan sa pagproseso sir sa ilang mga gitawag yes. na business permit, no. Ato anong tan-awon sir kung sa atong pwede mabuhat, especially matagaag solusyon ning mga delayed. Ako ang amahan sir si Bishop no naa siya gitukod nga negosyo. Yes. Sa Davao City naguna pag-apply dire pero sa to say wala pa jud siya na approve no.
Pero sa gawas sa Davao, na atay gitawag nga negosyo dito sa Cagayan, sa Cebu, gwapo kayong ilahang, sir, gwapo ang usad, kay dili dugay kundi dali. But kami, sir, nga taga Davao, nakita na mo ba, nga murag, dapat unta mas dali dire, pero Yes. nganong dili ingon ana. So, isa na, sir, sa tong tagaan og pagtagad, nga mabuhat nato, sir, ba, nga matabangan ang mga negosyante. Yes. Especially sa mga investor nga gusto mag-invest. Tinood. Dako pa kay ang yuta sa Davao nga pwedeng buhatan o pwede kita mag-welcome paglahi-lahi nga mga investor, sir, para mutabang sa atong mga katawhan nga magkarog trabaho. Sakto gyud na, Pastor, no, kung imong tanaw ng geographical map sa Davao City at the current real time gyud, daghan kay bakante, Pastor, nga luna nga dapat unta na maximize. Wa jud na gamit, sir. Wa gyud magamit. Daghan kayong yuta. Kung atong i-check ang Davao City, daghan kayong yuta nga wa jud na gamit. O wa na puslan. Tinuod ni, and kung gisuportahan lang gyud ni pag-ayo, gitutukan pag-ayo, gitagaan og saktong partida ang atong mga mag-uuma, atong mga negosyante, ang atong mga residente diri sa Dakbayan sa Davao, this could have been a life turner para sa atong mga kaigsuonan diri, Pastor Archie. Mo na tong programa, sir, nga di lang sa syudad, kundi na puti programa para sa mga farmers sa bukid, Yes. no? Na ma-provide ang ilahang magikinahanglan nga mga seeds. Para, sir, ang ilahang pong yuta ba magamit jud pod, sir. O Yes, ang Pastor. ilahang mga tanom adunay presyo nga kumbaga makatabang sa ilaha ug makatabang pod sa mga tao nga mopalit niini. Dili mahal kun dili sakto lang sa presyo. Isa man gud sa nahimong problema og murag dawat na lamang tungod kay wa lagi lain kapilian, Pastor Archie, sa atong mga kaigsunang mga mag-uuma. Usahay mamonopoliya man gud ang lihok sa ani, paingon ngadto sa merkado, paingon ngadto sa end user, Pastor, moagi pagdaghan nga mga kuan. Daghang tao, sir, nga agian. Oo. Akong na-notice, sir, ba nga sa Australia, sa Japan, Yes. mga farmers dito dato. Pero kung atong tan-awon diri sa Pilipinas, murag baliktad ang nahitabo, sir. Oo. Ang nagnegosyo nga nangangkat ang mga third party mo pay ning income. Tinuod. Oo, pero katong mga nagtanong man naghago, sir, murag nabiyaan jud sila, sir. That is So sa Love Philippines movement mo ni isa sa programa nga atong tutukan nga matabangan sila niini. Yes, Pastor. One of a very good example kining makita nato karon nga trending sa social media katubitang mag-uuma og kuan kining kuan, Pastor, katong iyang gitadtad na lamang ang katong iyang abot tungod kay piso na lang ang kilo. Wala na value, sir. Wala na value. And kinitanan malikayan og naay solusyon ang Love Philippines movement nga kabaluta kasayod ta, Pastor Archie, nga mao gyud ni ang makatabang sa atong katawhan. Insakto, sir, kay ang Love Philippines movement, sir, ang programa niini para sa tao, para sa Davaoenyo. So kung masabtan ni nila, sir, para ni nila ila jud ning tan-awon, sir, nga isa sa mga solusyon ug dakong solusyon sa ilang mga problema, Yes. especially sa Davao City. Sir, magpadayon ko. Yes, sir. Yes, please, Pastor. Diri sa gitawag nato, sir, bang kahusay o kalinaw. Ang programa sa Love Philippines movement, sir, butangan ni siya og kanang gitawag pakusgan kining gitawag ang mga street lights, no, mga solar. Yes. Tapos butangan og CCTV. Daghang kay tag mga krimen, sir, nga dili makita sa mga angle nga dili mahagip sa camera. Kung na may camera, sir, ang uban ka-off, ang uban mingon sila guba. Yes. So tan-awon ni siya, sir, nga atuan jud ni siya tagaan og pagtagad. Kay para magud sa tao, sir, dili lang siya one-sided ba, kundi Yes. para ang kriminal matagaan siya saktong silot ug ang katong biktima matagaan og saktong sir, pagtagad. Kay para makita, sir, ba ang matag angle ni ini. So natay programa ni ini para sa ilaha sa taga Davao. Alright, Pastor. Kini na po sir, tubago nato ang problema sa kagutom. Yes. Kay suportahan, sir, sa Love Philippines movement ang gitawag mga livelihood program. Livelihood program sa katawhan. Kay nagtuo mi, sir, ba nga dili lang ni trabaho sa Love Philippines movement. Ang pag-usad sa usa ka syudad, trabaho kini sa tanang katawhan nga taga Davao. Yes. So meaning, sir, kung taga Davao ka, ato ning trabahoon, ato ning responsibilidad. So ang pagsaka, pagtaas sa atong ekonomiya o pagtaas sa ato ang gitawag, sir, pagtaas sa Davao City, sir,
dili din nakasalalay sa usa ka tawo lang, usa ka grupo lang, Yes. kundi sa tanang tao na magkahiusa niini. Mhm. So tabangan nato na sila, sir. O kining sir, kaning gitawag nga libreng pabahay mo ning gitawag nga gidugang no sa ato ang Love Philippines movement. Libreng pabahay para sa tanan kabus sa syudad. Mhm. Kung atong tan-ahon, sir, ang mapa, sir, ba? No bitaw kita na tanaw na mo, pastor. Grabe ka kuan no na majority sa structure nga naa diri, pastor, sa atong aerial view puro gyud ni mga made of light shanty material sa Pastor Archie. Kung aduna lay daghang mga structure da sa mga building dara, sir, I know for sure nga mas mo gwapo ang syudad. Yes. Og wala lang po ta nagtan-aw, sir, nga adunay mga high-rise nga mga building nga matindog dira, nagtan-aw po ta, sir, sa mga tao nga nagpuyo palibot niini. Og ang programa sa Love Philippines movement, sir, usa po na sa ato ang tabangan sa konseho, sir, ang pag-push aning gitawag nga housing project. Yes. No? Pwede ginato tawagon kung naay gitawag na condominium, pwede po natong tawagon og Dabawinium. No? Yes. Kay I know for sure, sir, kaning mga tao sa baba, sir, kung niagi sila og sunog, baha, kung naay offer para kanila nga mapuyo og high-rise building or condominium or Dabawinium, Tinood. sir, maglumba na sila. Labi na kung kinilibre programa para nila. So dili na sila kinahanglan maglimas pa. Di na sila magdinaganay pa. Kung naibaha. Karon nag-ulan no? Ang kabalaka sa katawhan na po, especially sa mga nanimuyo diri, Pastor Archie, naa na po ang kabalakas pagbaha. O tapos karon, sir, daghan pa jud diri mga outlet nga nasarado na. Tungod anong gitawag nga coastal road na to. So sir, mo ni ato ang isa sa mga programa nga atong ginatanaw ba? Yes. Kini gyud siya para sa tao, para sa ila, dili ni para sa amo or para sa ato ang founding chairman. Kundi kini nga programa, housing project, Yes. condominium, puy-anan sa mga tao nga nagpuyo sa squatter. Makita nila, sir, maayo kayo ni siya, sir, para kanila, no? Kay dili man nimo pwede, sir, palayason sila, ibalhin nimo sa bukid. Tinood. Kung ang ilang panginabuhi nasa syudad. Whereas kung i-provide ang trabaho sa syudad, i-provide ang ilang balay sa syudad, sir, ang atong ginatanaw murag Hong Kong ba? Nga ang mga tao nagpuyo sa condominium. So kung ato aning ma-push ug ato aning mapakusgan nga programa, sir, ug ato mapatuman, itugot lang unta sa Dabawenyo nga tagaan tag chance nga buhaton og serbisyohan sila, dako kay tag-abtan, sir. Yes, and nainangutan na, Pastor, kaya ba sa panudlanan sa syudad sa Davao? Ako personally, with a 12 billion budget for 2024 and it could go higher than that for the next fiscal year, definitely yes. Of course. Kung i-prioridad yun. Of course. Sa Kung naay tinuod, sir. Nagdumala. Kung naay tinuod nga kasing-kasing, sir, ang nagdumala. Yes. Oo. Kay dili man na masud og bulsa, sir. Mahatag da sa katawhan. Tinuod. Kung ang leader, sir, adunay kahadlok sa Ginoo, gani ingon gani, sir, ang Biblia, according sa Proverbs. Yes. Kung ang righteous man daw ang mangulo, ang katawhan magmaya. Pero kung ungodly man ang mangulo, ang tao daw maghilak, muagulo. Ang gigamit nga words sa Bisaya, agulo. So meaning to say, worst to worst cases. So mo ni, sir, ba nga kung ato ang tan-ahon, kung adunay righteous, they fear of God, ang gitawag nga usa ka leader. Yes. Kining programa, kining gitawag nga 12 billion, sir. Pwede pa na madungagan ba? Kaya naman, pwede man gud ta, sir, mo kama og mga charity foundation, nga Yes. mo-invite tag mga tao nga mga dato. Oo. Dagan ko nahibalan, sir, no, based especially naga-check man punta, nagabasa ta sa online mga articles. Dagan kay mga dato daw, sir, nga gusto mo tabang. Ang problema, wala sila'y grupo nga masaligan. Kung asa sila pwede mo tabang aron mo disseminate, mo spread sa ilang goods. Tinuod, and kining nga mga foundation, kining mga kuan Pastor Archie, kining mga individuals nga gusto mo hatag og tabang sa dakbayan sa Davao, gahatag ni silang tabang sa uban nga mga areas. Diri lang kay tama tong imong gingon, Pastor Archie, medyo wala lagi sila makitaan nga masaligan gayod, Pastor Archie. Whereas kung atoan ng mabuhat, sir, ba nga naigitawag ba nga mag-unite. Especially ding mga dato na good kayo, sir, nga walay lingaw silang kwarta ba. Pwede jud nila na i-contribute og itabang sa katawan. So pwede ta magboto charity na, sir. Yes. Nga pera ng Davao para sa Davao. Oo. So at least, sir, kaning nga programa makita nila nga ang ilang kwarta wala lang na nagpundo
bangko o natulog lang, kundi nakita na napakinabangan. Which should have been the case from the very start, Pastor Exactly. Archie, no? Kung na huna-huna gyud ni tama gitong imong giingon kung naamanggoy ka hadlok sa Ginoo ang mamuno, Pastor Archie, magmaya gayud ang tao kay tungod kay ang kayuhan naa gayud kanunay magsunod sa pagpanerbisyo, Pastor Archie. O gani sir, muna ato ang ginalauman sir no nga saligan ta sa mga dabawenyo. Yes. Tagaan ta og chance nga buhaton ning tanan, serbisyuhan sila kay ang pagserbisyo manggod sa ila sir sama na pud nga nagserbisyo mi sa Dios. Wow. Again, ang mantra sa ato ang Love Philippines movement is loving God, loving people, and loving our nation. Yes. Mabuhat lang nato ding tanan kung adunay titinuod nga kahadlok sa Ginoo. Tinuod gyud kana, Pastor, no? And of course kinitanan na envision sa atong founding chairman and president sa Love Philippines movement, Bishop Rod Cubos, sa inyo Pastor Archie, sa tanan nato mga nabisita dire. We are in we are in unison with these programs kay kita mismo nakakita sa aktual nga sitwasyon kahimtang kalisod sa atong katawhan sa tanang lugar nga atong nabisitahan, Pastor. Mo jud sir. Sakto jud na sir. Sa mo padayon ko sa ato ang gitawag ikapito, no? Ikaunom man tong ganiya pabahay, no? Housing project. Ang ikapito sir kanang gitawag nga human rights, no? Na matagaan og hustisya. Katong mga taong sir ba biktima. No, kay daghan jud kaayo sir na naghilak, daghan kay mga dugo nga nawala na lang sir, nalimta na. Wala na tagaan og hustisya. So ato aning tan-awon sir nga programa nga masabtan pod sa mga tao nga ang hustisya tinuod. Dili lang siya pinikula, dili lang siya istorya, kundi sila nga nahimong biktima matagaan sila saktong hustisya sir. Ug katong mga taong kriminal manubag pod sila sir. Kay na aduna tay buhaton programa pod nga para pod kanila nga again sir, ang fear of God masabtan nila sir nga tinuod ni siya. Yes. So kaning gitawag human rights sir, ato ani pakusgan, no? Mapatuman ang mga lakang sa pagpugong sa mga umaabot ng mga abuso. So ang mga taong daotan sir, mahadlok yun sila mabuhat na niini. Yes. Kaya naman adunay saktong silot para kanila. Kung adunay saktong hustisya sa mga biktima, aduna pa saktong silot sa mga taong mabuhat og krimen o pang-aabuso sa mga tao. O kaning katapusan sir, kaning gitawag anti-corruption. Imo nang gi-mention kaganina sir katong 12 billion. Ang kwarta wala nakita, wala nabati sa mga dabawenyo. Kaning 12 billion sir, number ni para sa mua ba? Mismo ako personally as a pastor, murag wala ko kabaloan sir ba nga nada ingon ani. Kadako nga budget para sa Davao. Kay gani sir kung tan-awon nato in the kumbaga in the land area perspective lang ha. Ang Davao City sir dako biya ni nga syudad. Isa sa pinakadako kung land area atong basyan. Natay District 1, District 2 ug 3. Layo dako kayo sir nga land pero nahimo usa lang ka syudad. So how come sir nga ngano dili man ni siya masolusyonan kung adunay dako kayong kwarta? Adunay dako kayong kwarta nga pwede gamiton sa pagpalambo sa dabawenyo og matagaan og solusyon ang mga problema nga atong nakita karon. Sir, diri ko mo tapos kung tan-awon man nato sir no ang Davao City karon sir. Kung atong tan-awon atong i-judge, wala man ta nag-ingon sir nga dili maayo ang gipanghimo sa mga karaan og mga namuno karon. Nakita lang namo sir ba isip nga may kahadlok sa Ginoo, isip pastor Kristohanon nga daghan pa jud tag pwede buhaton. Daghan pa tag pwede mahimo, daghan pa tag pwede ma-improve. No, nga matabangan dili lang mga pipila. Kay musugot tag sa dili sir, daghan jud kay mga tawo nakinabang og pipila lang sila. Gusto nato mahitabo sir nga ang Davao jud ang makinabang sa kwarta sa Davao. Bag-ong Davao. Mao na atong ginakry sir nga bag-ong Davao na pod. Mo ning ginasyagit sa Love Philippines movements mga advocate niini nga sir bag-ong Davao na pod. Try lang nato, testingan nato. No, why not nga there's no harm in trying. Kung atong testingan ni makita nato nga nag-impose na ato ang padayonon. Kaya aron dako pa ta og layo patag abdan sir. Among damgo sir nga ang Davao mahimong usa sa mga gwapo nga syudad. Alright. Wa gyud dautan mga higala. Kay ato namang nasuwayan over and over pabalik-balik mga higala kadtong mga karaan tradisyonal. Daghan man kayo kulang mga higala mo bitaw ang Love Philippines movement.
kining atong pangandoy mga higala nga kabaguhan sa dakbayan sa Davao. Muni mga higala ang namugna nga mga programa nga haom gayot sa panginahanglan nga kabaguhan sa ato mga kinabuhi diri sa dakbayan sa Davao. Dali lang yun, alas 5:56 hapon. Balikan nato mga higala si Pastor Archie Cubo sa iyang pinal nga mensahe human sa mga pahibalo at the same time mga atong healing prayer nga idalit kaninyo mga higala after the commercial break. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita nyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito, meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bacteria, i-shield mo. Laban ng matibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Ikaw na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Dunay waterproof formula. Bisan yaman ng tubig, mabalik ka sinamang sa loob. Star Wax, Wax. Ikaw na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hello? Be, sakit kaayo. Nanapod mo yung problema ni John? Dele, dysmenorrhea, toothache, o migraine. Pangitaan, mefenamic acid. Right Med, de kalidad. Ug igos sa bulsa. Right Med mefenamic acid. If symptoms persist, consult your doctor. Right Med. Pag may check, that's the right one. The right one is Right Med. Mama, daming time sa lahat ng gusto nyo. Mama, daming time. Champion Detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa labada, more time sa pamilya. Alas 5:59 na mga higala sa sayong kagabihon mga kaaksyon. Anining inyong tulumanon ng Love Philippines Movement mga higala LPM. Bit-bit nini mga programa, pambatong programa mga higala para sa kabaguhan sa syudad sa Davao. Panguna of course with the wisdom sa atong founding chairman, President Bishop Rod Cubos mga higala, duly represented sa atong bisita karong hapuna Pastor Archie Cubos. Pastor, we have 5 minutes to go. Ang imo na lang sigurong pinal nga mensahe, Pastor, atong pagtimbaya sa atong mga tigpaminaw. And of course, naminaw ug naghulat gyud sila sa atong healing prayer karong gabi una, Pastor Archie. Again, salamat kaayo sa ato ang gitawag nga programa. Naghatag sa ato ang pribilehiyo nga madungog sa katawhan. Nga naminaw ka nato sa Facebook, sa radyo o sa asa pa man nga mga platform. And I know for sure nga adunay katuyuan ng Ginoo nganong niabutaan ni nga punto no nga kini nga programa ilang nadungog dili ni aksidente. Yes. Tungod kay aduna tay nakita nga problema o ang Love Philippines Movement adunay solusyon ni ana.
It's loud and clear ang programa. Gusto na mo nga ipaabot sa matag usa sa amo mga kauban diri sa Davao nga nagpuyo. Og atong tan-ahon ang programa sa ato ang puhon, ato ang palingkuron ug paserbisyon sa ato ang nasod, sa ato ang syudad sa Davao City. Og bago ko magtapos, kuya, muproceed ko sa atong gitawag healing prayer. Sa mga katawhan nga naminaw karon sa radyo, no, sa Facebook, kung aduna kay balatian, no, kini nga mensahe para kanimo, no. Naman tay gisaligan nga mga doktor, mga great nga mga physician diri sa kalibutan, but I just want to let you know that there is a great God, a great healer, a great doctor nga gani somehow ato ala siyang matawag ug ato lang masangpit kung wala na tay laing choice. Yes. Usahay katapusan nga choice dara na mo hangad sa langit ug mo tawag niya. But gusto na ko ipaabot sa tanan nga dili ulahi ang tanan, no? Nga mutawag ta niya kay gani ingon siya kung tawagon nato siya, mutawag ta sa iya nga atong amahan. So this time gusto na ko ipabalo sa inyo nga adunay Dios nga nagpalangsang sa krus, nagula sa iyang dugo. Og ingon ang Biblia nga ang iyang dugo sa iyang likod nga iyang giula, adunay kini mga implikasyon. Adunay gitawag nga kaayuhan sa mga matang sa sakit. According to the experts, na gitawag 39 lashes of diseases and mga illnesses. And the Bible nagsulti nga by His stripes we have been healed. So pinaagi sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo, kung imo nang i-aplikar sa imong sakit karon, aduna day gitawag you are healed. So I challenge you right now, kung nakay gibati sa imong kamot, sa imong tiyan o sa imong ulo, pwede nimo na siya ilihan so imong gunitan sa imong right hand. No? As we continue sa gitawag healing prayer, no? Let's pray. Abba Father, we thank you, Lord, sa imuhang kagahom. We acknowledge you sa mga kinabuhi nga ikaw ang Dios. Nagatiman ka namo, nagtawag ka namo, nagamuma ka namo. Ikaw ang Dios nga nasayod sa amo ang giagian, nasayod sa mga balatian nga gipanggunitan amahan sa imong katawhan karon. Ikaw ang Dios nga nakaila kanila. Akong pag-ampo nga ikaw dunay buhaton nga mga manifestations sa imong gahom, sa imong gugma, sa tanang tao nga nag-participate ni ining healing prayer karon. As I apply the blood of the Lord Jesus from His back, sa iyang 39 lashes, dugo nga niula siyang likod, I apply that blood sa tanang balatian nga gigunitan sa imong mga kaanakan karon. And I command you, be healed. I command you, be healed, be normal. Tanang balatian, go into the abyss where you belong. And right now, be restored. In Jesus' name, receive your healing and say amen. In Jesus' name, amen. Amen. Kuya, salamat kaayo. Huwag ba yung gabi sa tanan? Daghang kayong salamat. Glory to God, Pastor Archie Cubos. Amog yung nabati ang presensya sa atong labang makagahom pinagi atong imong maanindot gayod nga healing prayer, Pastor. And of course, mapasalamato ng atong tulumanon, ang atong libuan, gatusan ka mga naminaw karon nga nakasabot gayod o nakarelate ilag yung nabutang ilang kaugalingon, Pastor Archie, sa presensya sa atong Ginoo, and at the same time ilag yung nasabtan kay sila mismo muni ang ilang ginaagihan kita, muni ang atong realidad nga sitwasyon, Pastor Archie, diri sa Dakbayan sa Davao. With that, Pastor Archie Cubos, mga higala, we thank you for your valuable time this afternoon, Pastor, and bisita gihapon tayo in the coming weeks or days sa Pastor Archie. Wala tayo igong oras, mga higala, diri sa atong tulumanon ang inyong Love Philippines Movement Program, mga higala. Kung mag-adlaw susamang takna og sibihana alas 5:05, ingon sa alas 5 sa sayong kagabihon, mga kaaksyon. Sa pangalan sa atong founding chairman sa Love Philippines Movement, Bishop Rod Cubos, sa atong dinapit ka bisita, Pastor Archie Cubos. Kini gihapon, mga higala, inyong action man, inyong anchor man, matabata sa inyong sibihanan, kini si Aksyon Bipo Pichon. Daghang salamat. Shalom, dalay ko ng Diyos. Bye-bye. Programang Love Philippines Movement. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Hangtod sa sunod higayon sa susamang takna og istasyon atong timan-an nga ang